pala ang mga pinipili nila. Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato? Ang simbahan at mga religious organization. Tumawag sa telemessage simula alas 8. Kung oo, 8679707. Kung hindi, 8679708. O bumoto online sa gmaquest.com. Tayo na muling magdebate pagkatapos ng front page. Ang susunod na palabas ay rated PG. Hindi na raw bago ang mga ganito. Kaliwat kanan naninikluhod sa mga leader ng simbahan, makuha lamang ang mga endorsong inaasam-asam. Bakit nga naman hindi? Tayong mga Pinoy raw kasi masyadong attached sa relihiyon. Para bang ito na lamang ang tama sa mundong ibabaw. Kaya kung sino ang sabihin ni Cardinal, ni Pastor o ni Brother na iboto, iyon ang ating sinusunod. Pero sa kabilang banda, anong mensahe nga ba ang ipinaparating nito sa tao? Na ang simbahan ang siya ngayong bagong campaign manager ng mga kandidato? Matatawag ba nating pag-iendorso ito o ginagabayan lamang tayo upang huwag na muling magkamali? At higit sa lahat, dapat nga bang makisali pa ang simbahan sa mga ganitong gimmick ng mga kandidato? Mga mare at pare, sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at mga religious organizations? Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Naku, talagang paring Oka. Pag panahon ng eleksyon, panahon daw ng gimmikan. Alam mo, Mel, Ano? ang pag-uusapan ngayong gabi, relihiyon sa politika, napakasela, napakainit. At ang tanong nga, gimmick ba yan? Alam mo, Gimmick ba yan ng mga politiko para nagiging, makakuha ng in effect, Mel, nagiging Diba? political capital ba iyong relihiyon? Yes. Nako, yan po, mga kaibigan, ang pagdidibatihan natin ngayong gabi. Relihiyon at saka politika, hindi ba water and oil? Nagbi-mix pa sila Separation talaga? daw, di ba? Wow. Daw. Pero Yan pag po. may election sa bansa natin, talagang naghahalo yan eh. Kaya ang tanong natin ganito, no? Pakinggan niyo mabuti, ha? Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato, ang simbahan at ang mga religious organizations? At ngayong gabi, mga kaibigan, dito sa panig na sang-ayon. Nako, high-powered ito, Mel, no? Ang unang guesto natin na nagsasabing pwede ang simbahan mag-endorso at ang mga religious organizations ng mga kandidato, no less than the spiritual advisor ng El Shaddai. Siya po ang Vice President ng Radio Veritas, Deputy Director ng Caritas Manila, si Father Anton Pascual. Pagtila. Sa palagay ko bilang pare, dapat lang na mag-endorso ang mga lay leaders ng katolikong simbahan at mga religious organizations. Sapagkat nakita natin ang kapangyarihan ng simbahan sa naganap na People Power 2 Revolution na hindi pa tapos hanggang ngayon ang moral revolution natin. Ano? Kaya't alam natin na ang kredibilidad ng simbahan at ng religious organizations ay mataas. No? Protecting the truth and justice. No? Kaya sa puntong ito, dapat lang na mag-endorso. Sapagkat may kasabihan nga tayo, evil exists because good men do nothing. Alright. Kaya panahon na. Dito naman sa bandang kaliwa, hindi sang-ayon. Kapili mo natin si Brother Eli Soriano, Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Okay. Tayo muna. Okay. Ang susunod nating panauhin sa panig muli, anuhan ang sang-ayon? Si Roberto Pagdanganan. Obet, go ahead. Senatorial candidate ng People Power Coalition,
member ng Marriage Encounter and former Bulacan Governor. Bakit po kayo sang-ayon? Sangayon po ako sapagkat mahalagang bahagi ng ating lipunan itong mga religious organizations at ng simbahan. At dapat po ay tumulong sila sa pagsusuri ng kwalifikasyon ng mga kandidato at mag-endorso sa kanilang paniwala kung sino ang karapat-dapat. Okay. Total depende naman yan sa ating kung tatanggapin natin o hindi. Okay. Alam mo, Mel, ito ang susunod na guest natin, kataka-taka. Dahil siya mismo ay kandidato. Pero sinasabi niya ay hindi ako sang-ayon na ang mga religious groups at ang simbahan ay dapat mag-endorso. No less, mga kaibigan, isang senatorial candidate independent, ang ating kaibigan si Ginoong Rod Navarro. Mahirap gawin yun, Roda. Thank you, Oka. Bago ako magpaliwanag, napun ako, medyo gumanda yata si Maring Winnie ngayon. Uy. Siya pa. Bueno. Okay. So, nagbibiro lang ho si Rod, mga kaibigan. Bueno. Mawalang galang na sa kabila ng ako'y kandidato at baka hindi ako i-endorso nitong grupo na ito. Tatapatin ko kayo. I will not lie to you because my policy in life is to tell you the truth about my yesterday. If I do not do that, you will not believe me today. Aha. Ako po hindi sang-ayon na ang relihiyon makialam dito. At dapat ang relihiyon, sapagkat nasa relihiyon sila, nasa Biblia sila, nasa misa sila, nasa simbahan sila, ang Panginoon Diyos ang i-endorso ninyo. Huwag kami. Okay. Alam mo, Mel, ang susunod na introduce natin, mga kaibigan, ay isang opisyal ng isang grupo sa simbahang Katoliko na kung saan sila ay nagpalabas ng 13-0 movement. Siya po ang Officer Socio-Political Renewal Ministry of Couples for Christ. Siya po ay isang practicing lawyer, corporate and litigation practice. Isang kaibigan po natin si Attorney Nides Respicio. Bakit sang-ayon kayo? At ginagawa po ninyo, nag-i-endorse po kayo ng kandidato. Ang mga miyembro ng organisasyon ay mga mamamayan din. We are also citizens. And we are greatly affected. Apektado kami dun sa resulta ng eleksyon. Kapag ang mga hindi tama ang ma-elect, we will have bad governance, and bad governance leads to poverty and misery. Pero kung tama yung i-elect natin, we will have good governance and we will have peace and prosperity. Kaya apektado kami, kailangan makialam kami. Apektado ang lahat, in effect. Alright. Alright, katapat po ni attorney ay si Brother Romel Linato, ang Executive Assistant ng National Council of Churches in the Philippines. Romel. Ang simbahan po ay mayroong partikular na tungkulin para i-unify ang mamamayang Pilipino. Magpaliwanag at sabihin na bayan muna ang unahin natin kaysa ating mga pansariling mga gawain. Ngunit kung ang simbahan ay gagawing pusher ng mga kandidato para sila ililangin o dili kaya ay malugar sa isang partikular na pagsalang-alang ng utang loob, hindi tungkulin ng simbahang mag-endorso, kundi magmulat ng mamamayang Pilipino na unahin ang sambayanan. Nako, Mel, mukhang mabibigat na agad yung mga binitawan nila. Political capital, That's nagiging right. pusher daw ang simbahan. But we have also, dito po, isang resource person. Go ahead. Siya po ang pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church. Siya po ay hindi sang-ayon. Reverend Ruben Abante. Okay? Ulitin natin yung tanong na paring Mel. Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at ang mga religious organizations? At kung sang-ayon po kayo, mga kaibigan, tumawag po kayo sa telemessage number 867-9708. At kung hindi kayo sang-ayon, ang telemessage number na inyong tatawagan ay 867-9708. Huwag po kayong alis, mga kaibigan. Babalik po tayo sa mainit na debate. Kung makikita natin mag-endorso ang simbahan, parang lumilitaw na sinasaklawan na rin niya yung karapatan ng gobyerno ng tao.
Pabor ako kasi ang simbahan naman na nakakaalam kung alin yung tama at mali. Sila rin nakakaalam kung ano yung moral ng bawat kandidato. Hindi dapat kasi hindi pwede ihalo ang religion sa politics. Religious groups can give their opinions but shouldn't endorse candidates as a form of their expression. Ang simbahan bilang siyang may moral authority sa mga citizens, dapat din siyang magpayuhan ang kanyang mga tagasunod. Individual na lang, huwag na natin idama yung mga religious na aspeto ng lipunan natin. Umpisa na natin agad. Mainit. Okay. Father Anton, paliwanag mo nga yung statement mo, yung simbahan at religious organizations, anong pagkakaiba niyan with regard to endorsing? Sabi mo kanina kasi, organizations are okay, pero yung simbahan hindi. Bakit? Anong pagkakaiba Kasi niyan? sa Katoliko, ang simbahan ay binubuo ng dalawang grupo, no? Yung ordained at saka yung mga laiko. No? Bahagi ng simbahan yan. Ordained, ito yung mga obispo at pare, at yung laiko. Pareho silang simbahan. Okay. No? Ang sa akin, ang posisyon ko, yung mga laiko, the lay leaders of the church, no? Good leaders, credible leaders, competent leaders, dapat mag-endorso. At hindi lang mag-endorso, dapat mga tumakbo. Sapagkat love for God is love for country. Hindi mo pwede separate yan. Ano? In fact, they should engage in politics. They In should fact, good engage politics. and transform the world into God's justice. Whereas and the truth, ordained, Father, ang the simba, ordained, ang obispo at pare, no? Kasi they're supposed to be symbols of unity. No? Kaya sila nagbibigay ng moral guidelines sa mga tao. But sometimes in extreme cases, no, tulad ng panahon ni Marcos, alam natin na nandaya si Marcos nung snap election, umalma ang CBCP, ang mga obispo, nandaya si Marcos. Hindi pero siya sa ordinary election, hindi dapat? Ordinary election, ang mga Hindi dapat? ordained, no, ay hindi sumasali. Pero yung laiko, ay tinutulak talaga natin Pero, ang laiko. Father Anton, bago natin puntahan yung iba, you, as a person, ikaw Father Anton, Okay. as a priest, ngayon, kausap mo yung tao, ako, ang iboboto ko ay si Mel. Is that right or wrong? Alin? Ikaw mismo, as a priest personal, sabihin mo, dito, gusto ko iboto dito si Mel. Is that correct? As far as you're concerned? Personally sa akin, I'm a progressive priest. Pwede. I endorse. I would endorse. No? Okay. Tuloy yung revolusyon eh. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain that? Ano ba ibig sabihin mo dyan? political capital? Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-iendorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun ang gawin. It's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, pananalo, hindi lang nanalo? Kahihiyan yun eh. Obet, how do you react to that? Hindi natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Di tama, dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Di mali ang Diyos mo. Obet, how do you react? Para sa akin, well, talagang yung punto na mag-i-endorso dahil negosyo, mali yun talaga. Pero paniwala ko naman, pare Oka, Mel, marami naman ay mag-i-endorso, tutulong para sa edukasyon ng mamamayan sapagkat ang gusto nila yung katinuan, yung kabutihan ng ating pamayanan. So, ang tingin ko po, kailangan talaga makialam sapagkat pag hindi nakialam, wala kang karapatang magreklamo kapag nagkaloko-loko ang ating sistema ng gobyerno. Kaya Attorney Respicio muna ako. Okay, go ahead. Attorney Respicio, hanggang saan ba yung pag-endorse nyo? Paano nyo ba ginagawa yan?
meron bang prosesong dinadaanan yung mga kandidato and after that, kaya tsaka kay pipili kung sinong matitino? Idagdag ko na, Mel, kasi baka mahiyang Sige. magtanong si Rod. Oo. Siya'y kandidato. Siya ba'y dumaan din sa proseso? Because you have excluded him. 13-0, hindi siya kasama eh. Tinignan niyo ba yung kwalifikasyon niya? Alam kong hindi mo sasabihin, but have you actually brought him into the process? Okay. Yes, Rod. Baka naman kasama ako rin sa zero. Okay. Sige. Kasama rin ako. Pakinggan natin ang sagot. Sige po. Attorney Respicio, go ahead. Bilangin ninyo, 13 ninyo. Yes, yung couples for Malas Christ- yung numero na yan. Yes, yung couples for Christ ay dumaan sa proseso. At Okay. it took us 20 years to reach this stage of endorsing. Nung una, hindi muna kami nag-endorse. We just Silent. make some guidelines. Pinapakiusapan namin yung aming mga miyembro. Pero itong darating na eleksyon, sa tingin namin napapanahon na kailangan ng mag-endorso. Dahil these are crucial... Sir, ang tanong ko ganito, may proseso bang dinadaanan yung mga kandidato? Pinag-aaralan nyo ba? Na-interview ba sila? Inaalam nyo ba ang background and so on? Okay. I was leading into that. I'm yung sorry. yung proseso is dumaan sa discernment ng aming mga elders. Matagal na pagdadasal at a-analyze and taking all factors together. Nakonsulta lahat ng mga miyembro, in effect, Attorney Respicio? O yung decision lang ng mga elders? It will be pro-administration lang it will be impossible to consult all members, kaya leaders ang I kinonsulta. see. Anyway, alam mo... Parang okay, ituloy mo yung tanong mo. Ibig sabihin ba niyan si Rod Navarro? Dumaan ba? Dumaan din sa inyo. Si Obet Pagdangan, hindi kasama ka dun sa Kasi 13, endorsed na siya. Kasama ka dun, no? Na-endorse na siya. Itong pagkakataon na ito, hindi individuals ang i-endorse namin, kundi yung grupo. That's why we are for hindi 13-0. individuals. I see. Nako, So, iinit how ito. could you have studied 13 people as a group? Pwede pa yun? Not individually? How did you do Is that what that? you're saying? Oo, paano nyo ginawa formula yun? ginamit natin. Ang formulang ginamit namin is kaya kanina sinabi ko na it took us 20 20 years and sa ngayon sa tingin namin very crucial itong eleksyon. Katatapos lang yung EDSA and there are gains to protect. And we believe that the 13 Okay. can best protect the gains of EDSA. All right. Mel, babalik ko tayo sa mainit na extension dito. At sa pagbabalik, Mel, Yung bang simbahan, bagong campaign manager na daw ng mga kandidato. huwag po kayong alis, Huwag po mga kayong kaibigan. aalis. Okay, mga Marit Pare, we're back. At ito po ang initial results ng ating telepolling. Yung pong tumawag na nagsasabing sang-ayon sila sa simbahan na mag-endorso ay 2,278. At yung pong tumawag na nagsabing hindi sila sang-ayon ng simbahan at mga religious organizations na dapat mag-endorso ay 5,284. Mayroon tayong... Paring Oka, tumawag sa atin si Joyce sa Mala ng Antipolo. Sabi ni Joyce, okay lang siguro kung mag-endorse ng kandidato ang simbahan at religious organizations. Karapatan nila yun. At saka, miyembro rin sila ng Sambayan ng Pilipinas. Kung ang mga artista daw ay pinapayagan natin, ang religious side pa kaya? Okay lang yun, basta sana huwag na silang makadagdag sa kaguluhan ng politika. Si Edison naman ng Valenzuela, ganito sabi niya, hindi dapat mag-endorso ang mga religious leader. Ang dapat nilang gawin ay gabayan ng mga botante na bumoto ng wasto at tama na ginagamit ang sariling desisyon at isip, hindi nagpapadikta sa iba. Alright, tuloy na tayo sa debate. Mang Rod,
Yes, ma'am. Rod na lang, baka pwede. Dahil ando doon sa kabila ang matatanda eh. O Rod, totoo nga ba sa tingin mo, campaign manager na ang simbahan ng mga ilang mga kandidato? Iyang mga magidoong yan, hindi mukhang campaign manager sa akin yan eh. Ano At the same time, ang simbahan, sa palagay ko, hindi dapat. Sapagkat tinan mo, una, ang isang bata, bibinyagan, i-endorso nila sa mundong ito. May birth certificate, may kung ano-ano, may bindisyon pangalan. yan. Suma total. Ang patay, bibindisyonan din nila, pero hindi nila natitiyak na hindi sa impyerno pupunta. Ha? Susunod yan, yung bagong kasal. Till death do us part. Eh, mga buhay pa, naghihiwalay na. Susunod yan, yung ang pinagsama ng Panginoon Diyos, hindi paghihiwalay ng Panginoon Diyos. Eh, wala pa ako nakita ng Diyos na nagkasal. Ako man ay nakasal, pero wala Diyos eh. Asan itong nagkakasal na ito? Pagkatapos ng lahat ng yan, kasama ng endorso ninyo, kami ba'y magbabayad kung i-endorso ninyo? Magkano? You know, That's a very valid question. we'll put it differently, That's a no? very valid question, ha? Sandali ho. We'll put it differently. Sabi nyo, nag-endorse kayo at kayo mangangampanya. Pag ikaw ay nangampanya, ay gagastos ka. Sino magbabayad ng gastos? Yes, that's a very Atty. valid Respicio? question. Kami ay nag-usap-usap na panahon na para yung mga butante ay mag-invest in good governance and in good politicians, no? Kaya kami ang gagastos para sa mga kandidato. May reaction lang dito si Reverend Abante. Kanina nasabi ko kasi na hindi siya sang-ayon. Sang-ayon siya na mag-endorse sa simbahan. Sang-ayon. Bakit po? Hindi ba pagka ang simbahan mismo ay nag-endorse ng kandidato, sabi nga ni Rod, paano kung natalo? Does it mean na nagkamali yung simbahan? O kaya, yung in-endorse mo ay lumihis? Makasalanan pala. Because you cannot predict what the person will do. So ano ngayon ang mangyayari sa simbahan? Hindi ba nangyayari yung simbahan, Reverend Abate, parang nadidegrade tuloy, bumababa ang posisyon dahil nagkakamali at yung ini-endorse nila ay lumilihis? Don't you think that we're taking too much risk in putting the church to some partisan political maneuvering? Unahin natin kung bakit sang-ayon ako mag-endorso, ano? Alam mo, ang mga churches o mga pastor ay hindi nangangaral yan base sa konsepto ng tao. Ngunit ang pinapangaral nila kung ano yung tinuturo, inuutos at pinagbabawal ng banal na kasulatan. Ngayon, ang banal na kasulatan ay walang pagbabawal sa pag-iendorso. Diyan tumatayo ang mga mangangaral at ang mga churches. Okay? Ngayon, ito ang punto rito. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito, when the righteous are in authority, the people rejoice. Good. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. Abay, yun ang tagal-tagal ng panahon, Oscar, na lahat ng mga mamamayan natin naghihirap. Bakit? Sapagkat walang tumatayo sa katuwiran. Okay. Okay? Ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Kundi ang mga mangangaral ng salita ng In other words, Pero wala sa Biblia yun. Yan, wala daw sa Biblia. Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. Tutol ako ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto nasa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3, ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado Iba ang premise nun, Eli. Hindi ba? Ito isang buhay na karanasan. Inendorso ng Iglesia ni Cristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Hindi ba? Ang El Shaddai inendorso sa Erap. Ano ngayon? Ba't hindi niyo tinulungan si Erap? Tinalikuran mo lang. Mahirap eh. No? Sasagot lang. Wait. Wala si Brother Mike dito para sagutin ka. Sorry ha. Hindi Pero kailangan sa si akin. Brother Mark. Andiyan ka ako naman muna. eh. Kapatid eh. Wait. Sana inanay mo siya. Wait. Kaya Okay. importante kasi, no? Huwag natin
ihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Kasi ito ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sa akin, alisin na natin yung mga philosophical, ang importante ay yung pagmamahal sa bayan. Sa Biblia yun. Kayo nga namimiloso po. Yung pagmamahal sa bayan Kayo nga ang importante. namimiloso po. Tignan mo na. Hindi dapat Airtime endorso. ko, Bakit? Brother Eli, Wala sa Biblia. Airtime ko Okay, muna. Brother Respetuhan Anton, muna tayo, okay lang? Yan ang problema sa'yo, walang respeto eh. No? Ako nagkasalita eh. Huwag ka mamimersonal. Huwag ka mamimersonal. Alamin mo, debate ito. Allowed dito na sumagot pagka meron ka dapat isagot. Huwag ka lang manggugulo.